Oh, itong si Sara Duterte. Nag-appear si Sara Duterte sa pagdinig ng Kamara para pag-usapan ang budget ng kanyang opisina, yung Office of the Vice President. Ay siyempre habang nandun siya, inaambus interview siya ng media. Ay tinatanong siya tungkol sa reaksyon niya sa mga nangyayari sa Kamara, sa Senado, yung tungkol sa mga flood control, yung kanyang budget sa kanyang opisina. Ay sabi ni Sara Duterte, ay ano daw kasi, ang sabi ni Sara Duterte, binaboy daw kasi yung budget. Obvious naman daw na binaboy yung budget. Ang tinutukoy niya, yung budget ng mga ito na nga, itong mga insertions. Oh, totoo naman. Yan na nga ang iniimbestigahan. Pero siya ba? Hindi ba siya guilty sa pambababoy din ng budget? Ito namang si Sara Duterte, kung makapagsalita, akala mo naman malinis siya. Akala mo naman wala rin siyang pananagutan ng ganyan. Ay sinasabi niya, masyado daw mabagal si PBBM. Sabagay, mabilis naman talaga si Sara eh. Ay di ba yung 125 million inubos niya lang in 11 days? O di ba ang tindi nun? Mabilis siyang gumastos. At ang bilis niya ring mag-liquidate. Ang bilis niyang mag-liquidate. Oh, yon, Mary Grace Piatos, OIC, kasi hindi naman talaga totoo yung liquidation kaya mabilis. Yan yung mga ni Sara. Kaya ang puna ni Sara sa mga nangyayari, binaboy daw yung budget. Akala mo naman nung panahon ng kanyang ama, walang pambababoy ng budget. Ay alam naman natin ang nangyari. Yung pundo sa COVID, grabe ang anomalya, di ba? Yung sa Pharmally, kaya yung overpriced na laptops, marami. Ginamit lang ang COVID noon. Nangutang ng napakalaking pundo galing sa ibang bansa. Pagkatapos, napunta lang karamihan sa korupsyon. Yan yung mga nangyari. Binaboy din ang budget noon. Mas malaki. Mas grabe ang ang mga alokasyon ng budget sa COVID kasi syempre nagamit yung pandemya para makapag-allocate ng pangutang. Noon grabing utang ang administrasyon eh. Anong ginamit niya justification sa pangungutang? Yung COVID mismo, yung pandemic. At pagkatapos makapangutang, ang inutang sa panahon ni Duterte ng kanyang ama, sobra-sobra. Kahit pagsamasamahin ang inutang ng mga nakaraang administrasyon. At yung budget na yon, napuntang karamihan dun sa katiwalian, Pharmally, overpriced laptops at iba-iba pa. Tapos sasabihin ngayon ni Sara Duterte, binaboy ang budget. Hindi natin pinagtatanggol ang administrasyon ni Marcos dahil totoo naman, maraming ang anomalya sa budget sa ilalim ng Marcos. Pero yung sabihin ni Sara na parang siya yung panahon ng kanyang ama ay maayos ang paggastos ng budget ay. At saka kaya nga siya ini-impeach kasi marami siyang mga hindi maipaliwanag na paggastos. Katulad ng confidential funds. Kaya nga siya sana ini-impeach eh. Ay kaya lang iniligtas siya ng Korte Suprema, iniligtas siya ng mga alyado niyang senador. Kaya hindi siya napanagot. Pero kung natuloy yung impeachment trial, lalabas doon. Ilalabas sana doon yung bank accounts niya o makikita doon gaano kalaki ang laman ng kanyang bank accounts. Ilan ang pumasok sa ganitong araw. Yun. Siguro, dahil hindi niya kayang sagutin yun, gumawa talaga sila ng paraan na hindi na matuloy ang trial. Tapos ngayon magkukomentaryo si Sara na binaboy daw ang budget sa ilalim ng gobyerno ni Marcos. Totoo yun. Nakita naman talaga natin yung mga budget, lalo na sa flood control sa ilalim ni Marcos, 2022 to 2025, grabing anomalya. Yan na nga yung pinag-uusapan ngayon. Pero hindi ibig sabihin niya na yung sa panahon ng kanyang ama ay maayos, matino. Kung makapag-komentaryo siya, akala mo naman matino yung panahon ng kanyang ama. At kung makapag-komentaryo siya, akala mo naman siya rin malinis din. Siya nga mismo pinapanagot doon sa mga anomalya rin na kanyang nagawa. Bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.